Mga kababayan, itong si Manang Aimee. Dahil nga po mga ka-GP Natics, doon sa issue po ng GAA at BICAM, ay nagsalita na po itong si Senadora Aimee Marcos, mga kababayan. At tila baga, sa kanyang pagsasalita ay mukhang nilaglag na nito si Digong at Bato. Bakit ano ang sinasabi mga kababayan ni Aimee? Ito po. Iyak, nawala. Teka lang ha. Kong Ungab at saka ni former President Duterte. Pinabanggit po ni Kong Ungab at saka ni former President Duterte. O kaya nga, Black NP. yes, talaga, yun ang dahilan kung bakit umalma nga ako at tuluyang hindi ako pumirma. Kasi natatakot ako sa mga blanco-blanco at kulang-kulang na mga datos. Ma'am, niraise niyo po yan dati sa finance panel nung nakita niyo nung una. Nabanggit niyo po ba sa mga kasama niyo? Bakit may mga blanco? Nag-privilege speech nga ako eh. Andun sa privilege speech ko, oo. Pinag-usapan ko na nga yan. Akala ko maayos. Ayun. Is it highly irregular na may mga pinipirmahan na blank Pero alam mo, dalawang magkaibang dokumento ang tinutukoy nila. Yung isa, yung BICAM report na talagang blanco at kulang-kulang ang datos. Yung isa naman, yung GAA, napuno na ng mga numbers. Kompleto na yon. Hindi naman siya blanco-blanco. Yung GAA mismo na napirmahan. O yun mga kababayan ha, doon lang yung kukunin natin na sinasabi ni Manang Aimee, yung GAA, mga kababayan, at yung pinirmahan na GAB, 'di ba? Yung General Appropriation Bill ni Pangulong Bongbong Marcos ay kumpleto. Wala po itong blanco. Sa makatuwid mga kababayan, yung sinasabi ni Digong, sabi ko nga sa inyo kanina, 'di ba? Yun ay talagang kahit yung mga senador natin ay sinasabi po nila na wala talaga. Hindi talaga blanco. At yung pinapakita nila Ungab, mga kababayan, parang nung kabibigay pa lang nung report o yung scratch paper pa lang, yung umpisa pa lang ng usapan para i-finalize, mukhang nagpuslit na itong sila Ungab ng papel, di ba? Para sabihin na ito, blankong-blanko. Tapos itong, kung makikita mo din yun, kung pupuntahan ninyo yung report nitong si Manuel, mga kababayan, si Congressman Manuel, makikita nyo na parehong papel. Pero mas marami na ngayon yung pirmano, yung kay Manuel. Ibig sabihin may progreso. Yung kay Ungab, walang mga pirma. Yung kay Manuel, updated na yung mga pirma, mas marami, pero parehong papel po yun. Ibig sabihin lamang, may progreso na nangyayari doon sa report. Diba? Doon sa bicameral conference report nila na ipapasa para pirmahan naman ng ating Pangulo. Kaya mga kababayan, itong mga to gumagawa lang talaga ng issue para po maguluhanan or magulumihanan ang utak ng mga tao. Pero lumalabas naman talaga doon ikaw, isang Pangulo, kapag GAA, diba? Pag naging gabyan, pipirmahan mo ba yan, mga kababayan, na merong itong mga blanco? Siyempre hindi. Dahil impeachable yan sa isang Pangulo. Itong sinasabi nito sinasabi, mga kababayan, ni Senador Bato ay ganire. Talagang sinusundan niya po yung sinasabi nila Ungab na parehas daw yung nakuha rin niya na report. Ayan pinagpipilitan, pinagduduldulan pa nitong si Senator Bato, mga kababayan. Wait lang. Yan. Sabi niya kung ano yung pinakita ni Kong Ungab, ganun din ang binigay sa amin. Iisa lang ang BICAM report. Kaya nga BICAM kasi pinag-agrihan niya ng dalawang panels representing both houses of Congress. Oo nga, nandun na tayo, di ba? Yung pinakita ni Ungab, BICAM iisa lang. Pero kung sisipatin natin, mga kababayan, yung sinasabi nitong
bato, magkaiba nga. Diba, magkaiba po talaga yung kay Ungab. Kasi sa pirma pa lang ng mga tao, sino yung tao na tinutukoy ko? Yung mga member po ng bicameral conference, di ba? Yung member ng bicameral. Merong member galing sa lower house, may member na galing sa upper house. So kung titingnan natin maigi, sisipatin natin, di ko nga lang nakuha, pero ikukwento ko na lang sa inyo, dahil yung pirma ng kay Ungab, mapapansin ninyo, iilan tao lang ang may pirma. Yung kay Manuel, sobra-sobra na doon sa pumirma na hawak na papel ni Ungab. Sa makatuwid, mga kababayan, malamang sa malamang updated na yung kay Manuel. At pagkatapos po nung naiayos na nila, napag-agrihan na nila, saka naman ngayon ito naging ipinasa yung report kay Pangulo at yun naman yung kanyang binasa. At yun naman yung kanilang pinag-aralan at yun naman yung kanyang pinirmahan. At ito ay naging GAB na. General Appropriations Bill. Naging batas na, mga kababayan. Diba? Sabi ni Rani, ungab ba? Akala ko ungas. Grabe kayo. Rolando Madarang, bobo kasi ang sumasakay kay Digonggong at Ungab. Angat kasi, mga tanga. Diba? Ma'am Liberty Torino, kahit ano paninira nila kay PBBM, lahat ng mabuti ni PBBM, paniwalaan ko siya. Wala akong nakitang mabuting ginawa si Digong. Kaya hindi ko siya pinaniniwalaan na babastusan ako kay Digong. Diba, mga kababayan? Talagang ano lang nila talagang sinisira nila yung mataas na respeto at yung katahimikan ng ating Pangulo. Kasi mga kababayan, mga ganid sa pwesto, mga ganid sa pagiging presidente ang mga ito. Gusto nilang masira yung ginagawa ng tao. Mawala yung credibility, mawala yung integrity, at gusto nila na mag-aklas ang taong bayan laban sa presidente natin. Na ginagawa ang lahat, mga kababayan, para maiangat ang bansang ito. Yan si Amy Marcos na nagsabi. Yung sagaa, kompleto, wala itong kahit isa, mga kababayan, na blanco. Yung sa BICAM, of course, hindi, kung meron pang pinag-uusapan, meron pang hindi na pagkakasunduan, leave it blank. Diba? After, kapag nakapag-usapan na at napagkasunduan na kung magkano yung proposed budget at yung pondo, mga kababayan, doon naman yan ilalagay. Mukhang talaga may problema lang din ito. Base sa mga nakita ko, mukhang may pagkukulang din yung mga sekretary nila na hindi kaagad na ilagay. At bakit? Talagang sinasadya, parang nakikita natin na sinasadya na gusto nilang manira. Bakit ang bilis naman? Parang sa unang yugto ng teleserye, mga kababayan, kumuha na agad ng script itong si Ungab. At yung sinasabi nila, dahil siguro, eto tingnan nyo, paano namin pipirmahan yan? Bakit may mga blanco? Diba? Kaya parang sinabi nila, ay, di namin pipirmahan yan, may mga blanco Bakit kami pipirma? That is why blanco at bicameral yan, you should, mga kababayan, you should disagree or agree doon sa mapagkakasunduan na presyo ng pondo na ilalagay doon sa project. Hindi pwede na yan ay blanco. Siyempre, of course, pag-uusapan muna yan bago kayo pipirma. Di ba? Sabi ni Sian James Amagan, GP, tanungin mo nga yung mga DD shit kung may puncher ba yung hawak ni Bato. Diba? Mga kababayan? Hindi naman kasi mahirap din ipaliwanag yan. Medyo naguguluhan lang tayo dyan. Kasi itong mga akala natin, mga kababayan, yung iba, yung mga panauhing pantanga dyan, mga sarado ang isip, pag sinabi ni Digong, pinapakinggan ka agad. Hindi nyo alam na magkaiba yung sinasabi. Ang pinakadulo dyan, ang pinaka-point of view natin dyan,
mga kababayan, yung final, 'di ba, yung bill na ang nakalagay doon ay kumpleto. Walang blanco. Kasi yun ang susundin eh. Pag bill na yung GAB, General Appropriation Bill, mga kababayan. Ma'am Leslie Hermosa, shoutout po. Ma'am Eva Hernandez. Dapat ano daw? Ohab, hindi ungab. Baho daw, dapat baho. Oh. Sabi ni Lance, mabait lang talaga si PBBM. Hindi pinapatulan ang matandang fentanyl. Alam nyo, yung statement ng ating Pangulo, malaman yon, di ba? He's lying. Sabi niya ganon. Di ba? Alam niya sa sarili niya. Sabi niya ganon, he perfectly knows na bawal at wala pang nangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas na may blanco sa GAA. 'Di ba? Mga kababayan, bago kasi maging batas yan, pag-aaralan muna yan. Pag pinirmahan ng Pangulo, hindi pwede na yan ay may kulang. Kasi nga, kailangan pumalo yan. Kailangan sumakto yan doon sa pondo sa inilaan na pera. Mga kababayan. Hindi pwede na maglalagay ng blanco dyan, tapos sasabihin ni Digong, parang ano yan, cheque. Kahit magkano ang ilagay nyo dyan, mailalagay nyo dyan. Tanga ka ba, Digong? Halimbawa, mga kababayan, ang pinaka-pondo po ng GAA. Ito, sasabihin ko po sa inyo Halimbawa, ang pondo ng GAA. Ito, 3 trillion. Halimbawa lang 3 trillion. Tapos ngayon, yung mga budget project, yung mga project ng gobyerno, halimbawa, meron doon blanco. Sabihin natin may blanco doon. Tapos lahat, dalawa na lang yung blanco. Sabihin natin, lahat meron ng nakalagay na corresponding budget. 'Di ba? Tapos, meron doon 2 blanco. Halimbawa, lahat ng corresponding project na nakalagay doon, na naka-insert, mga kababayan, ay in total, lumalabas na siya ng halimbawa, 2.8 trillion. Okay? 2.8 trillion. Naalala nyo yung sinabi ko kanina, ang pondo is 3 million. So, yung 2 blanco, mga kababayan, yung kulang na 2 billion para maging 3 trillion, yun na lang yung pwedeng ilagay. Di ba? Hindi pwede na ang mangyayari, maglagay ka ng sobra-sobra doon sa 2 billion, doon sa 2 blanco. Di ba? Kaya ngayon, yung proposal budget, pinag-uusapan yan. Halimbawa, 2 na lang yung blanco. Pag-uusapan, 2 billion na lang yung natitira para maging 3 million, para yung kabuuan ng 3 million ay mabuo. So ngayon, pag-uusapan nila. Pagdating dyan, mga kababayan, magkakaroon ng debate. O ilagay natin dito, ano lang, sa kabila, ilagay lang natin is 500 million. The rest, ilagay na natin 1.5 billion doon sa kabila. Ganon, mga kababayan, kasi i-match nila yan doon sa kabuuan na pondo. Hindi pwede yung sinasabi ni Digong na, ay hindi, mali yan, na blanco. Di pwede mo nang ilagay kahit anong presyo na pwede mong ilagay, parang blankong cheque. Hindi ganon. Dahil may tinitingnan tayo na pinaka-mother, mga kababayan, kung tinatawag ko siyang mother na pondo, kailangan mag-allocate siya doon, kailangan siya ay magpantay. Hindi ka pwedeng sumobra. Ibig sabihin ba, 3 trillion lang yung kabuang pondo, tapos gusto mo 4 trillion? Dahil maglalagay ka. Yung kagaya ng sinasabi ni Digong na parang blank na cheque, ilagay mo kung ano ang gusto mo. Hindi pwede, mga kababayan. Dahil ito lang yung pera ito lang yung kailangan mong buuin. Tapos, sobra-sobra. Diba? Oh.
Sabi ni Marlon Tanawan, mahilig talaga manira si Digonggong. Mga tanga lang talaga ang mga didishit. Ka-JP, correct. Di ba, Ma'am Brenda Barton? Hindi kasi nila naiintindihan yun. Kasi pag sinabi ni Digong, ang ina-adapt kaagad nila, hindi nila pinag-aaralan kung paano binabudget yung kabuuan ng pondo. Yung pondo, kailangan yun mai-segregate doon sa mga line item. So kung ang kulang na lang sa 3 trillion, halimbawa, example ko lang ito, is 2 billion na lang mga kababayan, so hindi ka pwedeng lumagpas doon sa 2 billion. Dahil pag lumagpas ka sa 2 billion, nag-exceed na yon. Yung pondo mo, saan mo ngayon kukuhanin yun? Mabuti sana kung kukunin mo sa bulsa mo. Di ba? Oh. Mga buang. Pahiyang-pahiya, mga kababayan, itong si Bato. Na sinasabi niya na parehas lang daw yung pinakita ni Ungab. Tapos yung binigay sa kanila. Yes, siguro. Dahil baka mamaya yung binigay sa inyo, yun pa yung January 11, kauumpisa pa lang. Di ba? Yung magsisimula pa lang yung Bicameral Conference Committee para pag-usapan at i-finalize yung kabuuan ng mga project. Diyos mio Marimar. Hindi naman madaling hindi naman madaling tawag dito, intindihin o hindi mahirap intindihin rather. 'Di ba? Nakikita natin parang ginagago lang tayo ng mga ito eh. Siyempre mga kababayan, parang nagsimula ka niyan sa una. 'Di ba gagawa ka ng bahay? O anong una mong itatayo? Siyempre hahanap ka muna ng lote. 'Di ba pag may lote na, blanco pa 'yan. Siyempre, ngayon pag may lote na, ang gagawin mo unang-una. Meron ka na ring lote, meron ka ng titulo, 'di ba? Ang gagawin mo dyan, pagpapatayuan mo ng bahay, anong una-unahin mo? Poste. Pag may poste ka na, mga kababayan, hindi pala, mali. Mali naman, JP. Kapag meron ka ng lupa, may titulo ka na, syempre, yung budget. Yung budget, magkano ba ang kaya mong gastusin doon sa bahay na ipapatayo mo? Di ba, halimbawa, mga kababayan, super-duper yaman. Meron akong 2 billion dito para sa bahay. Uy, laki nun 2 billion. Ngayon, anong uunahin mo na gagawin? Siyempre, yung iba dyan, lalagyan muna ng poste. Diba? Poste. Pag nalagyan na ng poste, yung mga susunod naman. Natural mga kababayan, dahil hindi mo pa alam yung estimate niyan, blanco pa yan. Ngayon pag-uusapan, magkano gagastusin natin sa bubong? Magkano gagastusin natin sa kabuuan nito? Sa mga materyales? Parang ganon. Di ba? Tapos kapag na-finalize mo na, anong mangyayari? Ibibigay mo na yan sa architect or ibibigay mo na yan kung sino yung developer o kung sino man Poncio Pilato na tamang tao na pagbibigyan na gagawa ng bahay mo. Ganun lang yun. Diba? Ginagawa tayong tanga-tanga nito mga to eh. Sabi ni Marlon Tanawan, tapos pundasyon. Lahat yan, mga kababayan. Hindi mo yan isang bigla, meron ka na agad. Hindi pwedeng ganun. Sabi ni Leticia Fernando, malamang gawain ni Digonyo yan, kaya ganyan siya magsalita. Malamang nga. Diba? At malamang hindi niya alam ang nangyayari nung panahon niya. Dahil hindi niya alam ang pagkakaiba ng GAA, ganon din ng BICAM, mga kababayan, at kung paano nagiging bill. Diba? Parang timang. Di kung halimbawa mga kababayan, tingnan niyo nagsalita si PBBM, he's lying. Sabi niya ganon. Do you think tanga, idiot ang Pangulo natin na pirmahan yung GAA para maging bill na merong mga blanco?
Tama, Mamona Nases. Yung sagot ni PBBM kung pakikinggan mo at kukunin ang ibig sabihin, tanga si Digong. Walang alam, bobo. Di ba? Oh. Parang sinabi ni PBBM, naging presidente ka, hindi mo alam yung proseso. Naging presidente ka, hindi mo alam na bawal. Oh. Diba? Naging presidente ka, hindi mo alam kung may kakulangan ba? Darating ba yan? Magiging bill ba yan kung hindi ko yan pipirmahan? Natural, kapag meron yang mga blanco, hindi ko yan pipirmahan. Ma'am Sandra Valdez, shoutout po. Sabi niya, kupal ko, tarantado kasi si Ungab. Meron ng history si Ungab ng ganyan eh. Kaya nga natanggal siya sa trabaho eh. Dahil ganyan din yung ginagawa niya noon, di ba? Mga kababayan? Oh. Mga loko-loko eh.